Isa sa mga pangunahing pamantayan ng ilan sa pagpili ng isang sasakyan ay yung matitipid sa gasolina. Kaya naman karamihan sa mga bagong inilalabas na modelo ngayon ay mga hybrid na. Bukod sa fuel efficient, sagana rin ito sa mga makabagong teknolohiya. Pagmula sa loob at labas, pangkaligtasan at pangsiguridad na ngayon mo pa lamang din siguro matutuklasan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang mga modelo ng Toyota Motor Philippines na hindi lamang sa pagiging matipid, kundi pati sa pagiging advance nito sa maraming bagay. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong click ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update yan palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, Toyota Yaris Cross. Ang Toyota Yaris Cross ay isang subcompact crossover SUV na ginawa ng Japanese automaker na Toyota. Ito ay kabilang sa pamilya ng Yaris at idinisenyo upang magalok ng isang magandang timpla ng versatility, kahusayan at urban-friendly na modelo. Bilang isang subcompact na crossover, ito ay tumutugon sa mga driver na naghahanap ng isang practical, high-upgrade, improved reliability at maneuverability na sasakyan para sa mga komportableng pagmamaneho sa lungsod na may dagdag kakayahang pangasiwaan ang magaang na mga pakikipagsapalaran sa labas ng kalsada. Sa madaling salita, ang Yaris Cross ay para sa mga taong nagnanais ng mga high-riding na katangian ng mga crossover tulad ng Corolla Cross na nauna rito, ngunit gusto ng medyo mas maliit na sasakyan. Pinapagana ito ng 1.5-liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may permanent magnet synchronous motor para sa top variant nito na gumagamit ng electric power. Exclusive lamang ito sa pinaka-top variant na crossover hybrid ng modelo. Lahat ng klase ng Yaris Cross ay gumagamit din ng isang CVT at gearbox na variable speed, pero magkakaiba ang power output na nagagawa gaya ng standard variant nito na gumagawa ng 105 horsepower at 6,000 RPM at 138 Nm ng torque sa kada 4,200 RPM. Habang ang crossover na hybrid naman ay gumagawa ng 79 horsepower, 290 horsepower at 111 to 121 Nm ng torque. May kabagalan ng hybrid pero ang mas pinurso dito ay ang pagiging matipid nito sa fuel. Ang harap na part ng mga suspensions ay ginamitan ng double wishbone habang ang likuran naman ay naka-torsion bin. Samantalang kung ang pangkaligtasan naman ang pag-uusapan, ang apat na gulong nito ay mga naka-disc brake. Para mas mapatibay ang kapit, tinamahan ng mga anti-lock braking system at brake assist, kabilang na rin ang ilang sa mga advanced safety sense gaya ng free collision, automatic safety sense, speed sensing door lock. May pangkaragdagan din na bago gaya ng lane tracing assist na nagmamonitor sa posisyon ng sasakyan. Kasama rin dito ang lane keeping assistant na nagpapanatili naman sa sasakyan sa loob ng linya sa kalsada. At isang Toyota Vehicle Security Sense, isang makabagong sistema na inilagay na ngayon sa mga bagong modelo ng Toyota na kung saan mas napapanatili ang kapanatagan sa pangsiguridad na pamantayan. May kasama na rin itong 360 camera, bagamat may 5-seater lamang ang modelong ito, ay hindi rin nawawala ang blind spot monitoring, hill start assist, vehicle stability, napakaraming airbags kasama ang mga parking sensor at marami pa. Ito ay mas kumpleto sa iba pang mga variant. Ang lahat ng mga klase pati sa pinaka low-end variant ay nakakuha din ng pare-parehong 10.1-inch na infotainment system. May kasamang mga connectivity, Apple CarPlay at Android Auto na rin. Pinagandang audio sound, mas cool na rin dahil sa auto climate control ng aircon system nito. Kabilang din sa mga features nito ang mas pinalawig na security sense with power door lock, immobilizer system, mga anti-theft device at marami pa. Ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,199,000 pesos hanggang sa 1,598,000 pesos sa top variant na hybrid dito sa bansa. Number 2, Toyota Zenix. Ang Toyota Zenix ay ang ika-third generation na ng legendary 7-seater na Innova multipurpose vehicle sa Pilipinas na ngayon ay binuo ng isang bagong platform at pinapagana ng isang bagong gasoline engine. Tinayo sa front-wheel drive base na tinatawag na TNGA-C platform. Ang sasakyang ito ay ginawa gamit ang unibody na disenyo na lumalayo sa lumang IMB platform ng second generation na Innova. Nilagyan ito ng dalawang pagpipilian sa makina, ang 2.0-liter gasoline na M20
M20A-FKS petrol engine at isang 2.0 liter na M20A-FXS na petrol hybrid engine na parehong may inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina. Itong Zenix ay wala ng opsyon sa diesel o manual transmission dahil ito ay mga naka-CVT transmission na rin. Pagdating sa hybrid power na variant nito, ito ay ginamitan ng nickel metal hybrid battery at may secondary engine na electric. Kaya ang konsumo sa gasolina ay talagang makakatipid. Kasi karamihan sa mga sistema nito, ang battery ang siyang namamahala at electric engine. Ang Zenix ay ginawa bilang innovative multipurpose crossover sa mga tuntunin ng konsepto ng disenyo nito tulad ng pinapalitang modelo na Toyota Innova Standard. Ang konseptong ito ay walang putol na pinagsama-sama ang aesthetics ng isang crossover SUV na may malawak na interior space at pagiging praktikal na karaniwang makikita sa isang minivan o MPV segment. Ang ilan pang mga katangiang nilalaman nito ay mas in-upgrade bukod sa matipid na makina. Ang kasaganaan sa mga features pangkaligtasan at pangseguridad ay inilagay din sa modelong ito. Mga advanced safety features gaya ng speed sensing door lock, lane departure, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, hill start assist, vehicle stability, blind spot monitoring, 360 camera at mga particular safety sense gaya ng anti-lock braking system, electronic brake distributor, brake assist, crash sensor, mga parking sensor at marami pang iba. Bilang din sa upgraded ng modelong ito ang mapagkakatiwalaang security features gaya ng engine immobilizer, mga anti-theft alarm, anti-theft device at power door lock. At pagdating naman sa pagiging accessible, ang interior base ay nilagyan ng mga auto folds and adjustable seats with climate control system para mas maging komportable. Sinamahan din ito ng libangan sa malalayong biyahe, mga connectivity, accessibility at ilang mga confinements sa interior base kaya ng mga USB output, wireless charging, Bluetooth connectivity at sarap makikita ang 10.1-inch na infotainment system na freestanding, touchscreen at may kasama na ring Apple CarPlay at Android Auto at isang kakaibang multifunctional steering wheel na accessible din sa napakaraming switch function. Bagamat bago pa lamang sa merkado, ang Innova Zenix ay marami agad ang sumubok sa kakayahan nito. May kabuuang halaga na 1,670,000 hanggang sa 1,953,000 pesos sa pinaka-top variant nito. Number 3, Toyota Alphard. Ang karangyaan at kaginhawaan ay dalawang bagay na magkapares at ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao kagaya ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas at matagal na rin sa bansa ang modelong ito. Gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV, AUV gaya ng Toyota na Fortuner, Innova at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity at sa loob makikita ang napaka-luxury ng mga nilalaman nito. May 4 na captain seats na automatic adjustable para sa mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo at umakyat sa sasakyan. Naka-leather seat na rin ito at komportable pa. Bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting ang pagiging futuristic na katangian mula sa loob at labas nito. Gaya ng pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na inspired sa charging Vulce Power Presence. Full chrome accent na nagbibigay ng full force luxury presence. Bilang din ang rear combination na LED type na rin. Ang Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous at battery type na NI-MH. Sa kabila ng malaking sukat na dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 km na layo. At ang performance nito ay dinadala ng isang CVT transmission type na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower at 233 hanggang sa 270 Nm ng torque. Minimum na bilis ang kayang gawin na umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Pagdating sa ilan pang aesthetics appeal nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, touchscreen, Android Auto at Apple CarPlay na rin, kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system na JBL brand.
May 15 speaker at voice control na rin ito at FM and AM radio. Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito, ang pagkaligtasan at seguridad ay mas pinatatag na rin gaya ng pagkakaroon ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system, auto high beam, adaptive high feature beam system na nagpoprotekta sa crossing traffic sa mga city rides, at otomatiko na gumagana sa mga biglaang panganib sa kalsada. Hindi rin nawawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert, lane departure, speed sensing door lock, emergency stop signal, hill start assist and downhill assist, at marami pang iba. Ang mga security features naman nito ay nilagyan ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at mga anti-theft. Para sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 4,098,000 pesos dito sa bansa. Number 4. Toyota RAV4. Ngayon sa ikalimang henerasyon nitong modelo, nagtatampok ang RAV4 ng pinakabagong panlabas na disenyo ng Toyota. Nag-evolve ito sa isang crossover at nagtatampok ng mas mature at premium na disenyo na sinusuportahan ng Toyota New Global Architecture Platform. Sa pamamagitan nito, ang 2019 RAV4 ay nagtataglay ng mas pinahusay na mga sistema sa loob at labas, mas makapangyarihan na aesthetics sa feel. Gayunpaman, sa kabila ng pagbabago, nananatili pa rin itong totoo sa pagiging isang mas advanced futuristic na sasakyan para sa mga tao, bata o matanda na tinatrato ang labas bilang kanilang pangalawang tahanan. Mas sporty ang itsura ng bagong disenyo ng 2019 RAV4 projects. Dala nito ang tinatawag na Toyota na cross octagon na estilo na pinagsama-sama ang isang malawak na hugis wedge na harap at isang hugis octagon na likuran. Sa harap ay may two-tiered upper at lower grille na makikita at ginagawang kakaiba sa iba pang mga modelo sa lineup ng Toyota crossover. Kasama sa dalawang bahaging grille na ito, ang upper at lower trapezoidal grille para sa mas agresibong front fascia, at sa loob, ang 2019 RAV4 ay nagtatampok ng mga elementong madaling gamitin, mas accessible at mas contemporary. Gayon din ang madaling maunawaang mga makabagong teknolohiya na nakapaloob dito, gaya ng instrument cluster na may isang 7 pulgadang multifunctional display na maaaring ilapat mula sa digital patungo sa analog display mode nito. Nagbibigay sa driver ng mas maaasahang impormasyon. Meron ding 8-way power adjustable driver seat na may memory at lumbar support para sa mas mataas na kalidad ng kaginhawaan. Mga adjustable seat na sinamahan pa ng mas malalamig na auto climate aircon system. Itong 2019 Toyota RAV4 ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft na makina at may secondary engine fuel type na electric for hybrid variant. Nakonekta sa isang CVT type transmission at gumagawa ng lakas na 176 horsepower sa ordinary engine, samantalang ang secondary engine hybrids nito ay kayang gumawa ng 118 horsepower at parehong 221 Nm ng torque. Ang kabuang bilis ay lumalabas sa 150 to 175 km/h at may katipiran na konsumo na umaabot ng 20 to 24 km/liter. Ang mas nagpapaganda din dito ay ang 7-inch infotainment system kasama ang mga connectivity, Apple CarPlay at Android Auto. Sa mga internal activities, may 6 na speaker at voice control na rin. Para naman sa biyahe, nilagyan din ito ng mga advanced safety sense gaya ng pre-collision system, lane tracing, lane departure, rear cross traffic alert, blind spot monitoring at ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Kabilang din ang ilan pang kaligtasan na sistema nito gaya ng ABS, brake assist at iba pa. Ganon din sa mga security features, may immobilizer system, anti-theft, power door lock at central locking na rin. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 2,289,000 pesos hanggang sa 2,632,000 pesos dito sa bansa. Number 5. Toyota Corolla Cross. Ang Toyota Corolla Cross ay dumating sa Philippine automotive market na may dalawang klaseng variant, isang standard at hybrid. Batay sa Toyota Corolla Altis, ang bagong crossover ay nagdadala ng mas mataas na antas ng ground clearance at mas maluwag na interior base para sa 5 pasahero at 2 available na powertrain option.
At tulad ng katapat nitong sedan, ang Cross ay pinapagana ng 1.8 liter natural aspirated gasoline engine at ang isang klase naman ay isang 1.8 liter na hybrid power plant. Ang parehong mga makina nito ay 1.8 liter na gumagawa din ng parehong naka-CVT na transmission at eksklusibong nagpapadala ng power output sa front wheel drive o front wheel nito. Base sa performance, ang standard variant nitong Cross ay gumagawa ng 138 na horsepower at 172 Nm ng torque, habang ang mill ng hybrid variant ay gumagawa naman ng maximum output na 71 horsepower hanggang sa 97 na horsepower at may maximum torque na 142 Nm. Bagamat may kabagalan ito kumpara sa standard variant, ay mas matipid naman kumonsumo ng gasolina dahil yan sa synchronous motor with permanent magnet at ion battery na kung saan madalas electric na lang ang nagpapagana dito. Kaya naman ang fuel consumption nito ay umaabot ng 25 km per liter. Siyempre ang modelong ito pagdating sa mga features sa interior, kung ang hybrid variant nito ang bibilhin mo, makakakuha ka ng mas kumpletong detalye ng mga features gaya ng 8 inches na infotainment system, the Apple CarPlay at Android Auto na rin. May voice control system, kasama rin ang 6 na speaker nito. May smartphone at Bluetooth connectivity at the touchscreen pa. May kasamang mga advanced safety sense gaya ng rear cross traffic alert, blind spot monitoring, ADAS o tinatawag ding Advanced Driver Assistance System. Meron din itong hill start, day and night rear view mirror, mga parking sensor at marami pang iba. At isang Toyota Vehicle Security System, may central locking, anti-theft alarm at anti-theft device, engine immobilizer at power door lock na rin. Mga makabagong sistema na tiyak makakatulong sa pang-araw-araw para mas mapalawig ang kaligtasan at seguridad. Mababagay din sa mga taong naghahanap ng isang mas mataas na 5-seater kumpara sa ilang sedan type model. May dalawang variant na pagpipilian mula sa kabuuang presyo na 1,312,000 pesos hanggang sa 1,844,000 pesos naman ang hybrid variant nito. Number 6, Toyota Corolla Altis. Ngayon sa ika-12 henerasyon nito, ang bagong Toyota Corolla Altis compact sedan ay nakakuha ng mga modernong aesthetic style at aerodynamic. Pinausay ng mechanical specs at interior na mas komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mga Pilipinong mamimili ng kotse na nagnanais makakuha ng isang sedan na mas mahal sa bios at mas elegante sa ilang 5-seater sa Pilipinas. Ang hybrid na variant para sa range topper nito ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft na pareho sa mga standard na variant. Nagkaroon nga lang ito ng lithium-ion battery at permanent magnet synchronous para sa kabuuang detalye ng makina at upang mas makatipid ng konsumo sa gasolina. Ang tatlong klase na variant nito ay parehong pinapagana din ng CVT type transmission, tulong para mas mailabas ang kabuuang maximum output na 97 horsepower hanggang sa 138 na horsepower nito at 142 Nm naman ng torque hanggang sa 153 Nm. Tumatakbo ng hanggang sa 175 km per hour. Sobrang tipid talaga sa fuel dahil itong modelo ay kumukonsumo ng 24 km per liter. At sa loob, ang itim na interior ay kinukumpleto ng asul na ilaw at chrome accents sa external attire, na may mga kasamang digital na display panel gauge na pumupuno sa cabin para sa isang modernong itsura. Isang infotainment system din na makikita mo at mga audio sound system ay may kasama rin. Available sa modelong ito ang naka-leather upholstery na mga upuan sa nangungunang hybrid na variant nito at sa isang V na variant din. 5 tao ang mag-i-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker. Kasama rin ang Apple CarPlay at Android Auto, touchscreen ng monitor at may DVD player pa. Hindi rin nawawala ang voice control at mga connectivity dito habang pinapanatiling komportable ang mga sasakay sa lakas ng naka-auto climate control na aircon system. At habang nasa biyahe ay pinalilibutan din ng mga safety sense ang kabuang modelo, kabilang ang mga airbags, ABS na may electric brake assist. Kasama rin ang mga advanced safety sense nito gaya ng pre-collision, automatic high beam, lane tracing assist, blind spot monitoring, hill start, mga parking sensor, child safety locks at marami pang iba. Bilang din sa modelong ito ang isang security alarm
mga anti-theft device, central locking, immobilizer system para naman sa pangseguridad. At mas ligtas na pagsakay, ang modelong ito ay talagang masasabing bagong style at update ng pang-12 henerasyon nito. Mula sa loob at labas, makikita ang sedan klase na maraming nilalaman. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 1,135,000 pesos hanggang sa 1,730,000 pesos naman sa hybrid na variant ito. Number 7, Toyota Camry. Sa ika-8 henerasyon nito, ang Toyota Camry ay patuloy na tumutugon sa mga premium na pamumuhay at executive na panlasa. Kasama ang maluwag na interior base, mapagbigay na kaginhawaan ng nilalang at advanced na teknolohiya ang inilagay dito. Ang mid-size na sedan ay nagtatampok ng mga manipis na chrome accent sa harap at likuran na nagbibigay dito ng tamang dami ng klase at panlasa sa exterior appeal at pagiging luxury vehicle na klase. Habang ang bahagyang kurba naman sa paligid ng katawan nito ay nagpapanatili ng hitsura na mas pinalaking klase ng sedan. At sa interior ay natatakpan ng class at eleganting disenyo. Halata tuloy mamahalin, habang ang mga wooden veneer panel ay nagbibigay ng nakakapreskong hitsura mula sa karaniwang parungkulay at texture ng dashboard at door trim. Itong Toyota Camry ay pinapagana ng isang 2.5 liter 2AR at FE inline 4-cylinder gasoline engine na naka-dual overhead camshaft at kayang gumawa ng 181 horsepower at 231 Nm ng torque. Kasama sa pagpapagana dito ang electric power hybrid engine na gumagawa naman ng maximum output na 175 horsepower at 221 Nm ng torque. Ang bilis nito ay may estimated na 175 km/h at kumukonsumo ng hanggang sa 22 km per liter sa fuel. Kabilang din sa modelong ito ang saganang features sa entertainment, ang 9.1-inch na infotainment system na di touchscreen pa at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May 3 klaseng drive mode na rin ito at may kasama na ring 3-zone climate control system para sa aircon system. Pinalilibutan din ito ng mga advanced safety sense gaya ng Toyota Safety Sense na nakapaloob dito ang pre-collision, auto high beam, lane tracing, lane departure warning at mga dynamic radar cruise control system na sumasabay sa mga sasakyan na nasa unahan. Hindi mo na masyadong pipigain pa ang accelerator at hindi ka na mahihirapan at mapapagod sa napakahabang biyahe nito. Dahil dito, ang ilan pa sa mga safety features nito ay kabilang din ang rear cross traffic alert, vehicle stability at marami pa. Ibihira ka lang din makakita sa kalsada nitong Toyota Camry. May kamahalan kasi pagdating sa presyo na nagkakahalaga ng 2,442,000 hanggang sa 2,157,000 pesos. Ang mga pangunahing kagamitan din sa modelong ito ay hindi nawawala. Kasama ang iba pang mga internal features nito, ang mas pinalambot na upuan na naka-leather seat cover, di adjustable pa. May mga console pocket, bottle holder at cup holder na rin itong kasama at mga sense kagaya ng anti-theft device at anti-theft alarm. May central locking, power door lock at immobilizer system. Kabilang din sa particular seat ang anti-lock braking system, brake assist, electronic brake distributor, crash sensor at mga parking sensor. May camera na rin ito para sa safety rin. Dito sa bansa, kung gusto mo ng mas malaking sedan na gaya nito at premium class ang datingan, very popular sa itong Camry na nagkakahalaga ng 2,442,000 hanggang sa 2,457 pesos. So siguro naman ay ang 7 hybrid vehicle ng Toyota Motor Philippines na narito na rin sa Pilipinas. So hanggang dito na lamang po siguro yung video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at agawang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Marat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapili kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!